Hi guys, welcome to my fifth vlog. And for today's video, we're gonna be a private chef. Nakakapagod pala mag-English kaya magta-Taglish na lang ako. So dito, piniprepare ko yung mixed vegetables para sa main dish at ang napili ko ay carrots and celery. At linagyan ko lang siya ng oil and salt para sa pampalasa. After that, ilalagay lang natin sa oven for 17 minutes, 200 degrees para maluto ang mixed vegetable. So ayan, while waiting for the mixed vegetables to be cooked, magpre-prepare na tayo para sa starter. So ang napili kong starter para sa 3-course meal ay tomato bruschetta. And sa part na to, rin-ready ko na yung bread para sa toasting. Kasi ito ang magiging base ng tomato bruschetta. In this part, nag-alarm na yung timer ko kaya chinek ko if okay na yung vegetables pero hindi pa siya okay. So, ayun, dinagdagan natin yung oras. In this part, balik tayo dun sa bread. So, ayun, patuloy tayo sa paghahati and kumuha ko ng oil para ipahid sa top ng bread. Para pag linagay natin yung bread sa oven, maging crispy yung part na linagyan natin ng oil. So, this is how I put the oil on the bread. Syempre, habang naglalagay ng oil, dapat good pa rin. So, in this part naman, we're gonna pick the dill for the garnish. And after readying the dill, and chinek ko na yung mixed vegetables and ready na sila. So, inalis ko na sila sa oven para ilagay naman yung bread na ito-toast natin. So, 7 minutes for 180 degrees. While waiting sa bread, eto i-ready na natin yung dessert naman. So, ang napili kong dessert para sa 3-course meal ay leche flan. So, medyo pahirapan ang paglipat nito dahil kulang ang gamit ko. So, muntik na magkamali kaya inayos natin para ready na siya for cutting. And sa pag-cut, nag-improvise lang ako kasi wala akong gamit. Naghanap ako ng takip ng plastic cup para yun ang gamitin sa pag-mold para maging perfect circle ang ating leche flan. So, in this part, nag-alarm na. So, kailangan na natin ilabas yung bread. After that, dumating na yung isa sa mga kaibigan ko. And ang una niyang bungad ay humingi ng leche flan. So, ayun, binigyan ko siya ng mga excess, yung mga gilid-gilid na hindi naman gagamitin para sa plating. And ayun, dumating na rin yung isa at humingi rin ng leche flan. So, ayun, binigyan din natin kasi mukhang takam na. After that, I cleaned the board kasi ang daming harnibal. In this part naman, rinready ko na yung small plates para sa starter. And ninalagay ko na rin yung bread. In this part, akala ko kulang yung small plates. Yun pala, nagkapatong-patong lang. So, after that, i-ready na natin yung toppings. So, first, tomato. Kaya nga, tomato bruschetta, diba? After that, naglagay ako ng chili mayo. And naglagay din ako ng basil. So, ayun, tinikman ko. Kulang ng asin. And tinikman ko ulit, parang may kulang talaga. So, ayun, naalala ko, para pasarapin ng tomato, kailangan natin ng ketchup. So, after ko lagyan, hinalo ko and tinikman ko, okay na. So, in this part naman, i-ready ko na yung mashed potato na magiging base ng ating main course. Initin ko na lang siya and lalagyan ko pa ng milk and salt. So, habang iniinit yung mashed potato, ito maghahati tayo ng butter para sa steak. After ko maghati ng butter, naisipan ko maglagay na ng garnish sa leche flan. Ang ginamit kong garnish ay melted sugar na pinatigas lang naman. So, after putting all the garnish in the desserts, i-ready ko na rin yung steak. So, lulutuin natin siya sa frying pan para magkaroon ng crust ang labas ng steak. Pero hindi siya luto sa loob. Kasi tatapusin natin siya sa oven. So, expected nating order nila is medium rare lahat. So, ang technique ko dito is 1 minute each side para sobrang hilaw pa rin sa loob. So, in this part, dumadating na yung mga bisita. So, i-ready na natin yung starter. So, eto, nagtatanong-tanong sila kung ano yung mga food na kakainin nila. Andiyan na rin yung birthday celebrant, yung naka-red. And others are taking pictures and videos of the food. After serving the starters, magre-ready na rin ako para sa main course. And dito, gumamit ako ng garnish na fried kale.
thankfully there's a kale in the bonus. Kasi sobrang sarap niya as a garnish for me. So after the kale, ilalagay na natin yung mga mixed vegetables. And yung ibang guest ay di mapigilang manood sa ginagawa ko. So in this part, kinakat na natin yung steak para sa main course. Thankfully, flank steak in Costco is cheap. So sa pagkat na to, kailangan natin bilisan kasi baka lumamig yung pagkain. After that, I put the sauce, and the sauce that I use is thyme sauce. This is the first sauce that I learned in my work. So this is the montage of all the foods that I made. Enjoy! Thank you for watching and see you on my next vlog.